Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Naniniwala ka ba sa salitang first love never dies? May mga pagkakataon ba na nagkaroon ka ng relasyon at hindi naka-move on? Maaaring ikaw ang naghahabol o ikaw ang pilit na hinahabol. Ano ang gagawin mo sa isang lalaking pilit kang hinahabol at nang kayo ay magkabalikang muli? Ang dati niyang pagmamahal sa iyo ay naging isang obsesyon. Ganyan ang sinapit ng isang babae sa ating kwento ngayon. Ang babae ay kinilalang si Adi Sara Angelina Soroto o tawaging nating Sara, 20 years old. Nagmula sa bansang Indonesia ang pamilya ni Sara. Nag-iisang anak si Sara ng kanyang mga magulang. Masipag, matulungin, at may mataas na pangarap. Ganyan ilarawan si Sara ng kanyang nanay na si Elizabeth. Sara ay nag-aaral sa isang university at kumukuha ng kursong psychology. Bukod doon, nag-enroll din si Sara ng subject na German. Gusto niya na matuto ng ibang lengguwahe dahil tingin niya ay makakatulong ito kapag siya ay nagtrabaho. Tuwing natatapos niya ang kanyang klase, dumediretso si Sara sa institute kung saan siya uma-attend ng klase para sa pag-aaral niya ng German. March 2, 2014, nang dumalo si Sara sa Java Jazz, isang music festival event. Masaya ang dalaga sa kanyang pinuntahan at nag-tweet pa nga siya ng tungkol dito. Kinabukasan, March 3, normal na araw para kay Sara. Inahatid siya ng kanyang tatay sa train station para makapasok sa eskwelahan. Nagpaalam din si Sara sa kanyang mga magulang na mayroon siyang German class ng gabi ng araw na iyon. Bukod doon, siya ay mag-overnight din sa bahay ng kanyang kaklase dahil sila ay may proyekto. Pero kinabukasan ng March 4 ng tanghali, ay hindi pa din nakakauwi si Sara. Ilang beses na siyang tinawagan ng kanyang tatay pero hindi sumasagot ang dalaga. Hanggang sa umabot na nga ang gabi pero hindi pa rin ito nakakauwi. Dito na nagsimulang mag-alala sina Elizabeth at Lucas para sa kanilang anak. Pinuntahan ni Lucas ang university at iba pang lugar kung saan pwede magpunta ang anak na si Sara. Ngunit bigo siyang makita ang kanyang anak. Kaya naman dumiretso na siya sa police station para i-report na nawawala si Sara. Hanggang ng March 5, binabaybay ng dalawang lalaki sakay ng isang truck ang isang highway sa Jakarta. Napansin ng isang lalaki na tila may manikin sa tabi ng daan. Dahil na-curious ang lalaki, bumaba siya ng truck para tingnan kung ano iyon. At laking gulat niya nang lapitan niya ito na hindi pala manikin ang kanyang nakita, kundi isang labi ng babae. Agad na tumawag ng mga pulis ang mga lalaki. Pagdating ng mga pulis, sinimulan na nila agad ang investigasyon. Nakita nila na may suot na red bracelet ang biktima. Dinala nga ang labi sa ospital para sa autopsy at makilala ang pagkakakilanlan ng biktima gamit ang fingerprint. Ang fingerprint ay nakarehistro sa EKTP o Indonesian Identity Card. Dito sa atin ay katumbas ito ng National ID. At dahil sa fingerprint at bracelet, nakilala ang labi na walang iba kundi ang nawawalang si Sara. Ang bracelet na suot ni Sara ay mula nga sa jazz event na pinuntahan niya bago mangyari ang krimen. Ayon sa autopsy, namatay si Sara dahil sa mga tinamo niyang pinsala mula sa isang matigas na bagay. Agad namang pinuntahan ng mga pulis ang address ng dalaga. Ipinaalam nila sa mga magulang ni Sara ang kanyang sinapit. Gulat na gulat si Elizabeth at hindi maisip ang dahilan kung bakit yun sinapit ng anak. Hindi naman makapaniwala si Lucas na anak niya ang nakita ang labi. Halos mawasak ang mundo ng mag-asawa dahil sa pagkawala ng nag-iisa nilang anak. Ang investigasyon. Pinuntahan ng mga pulis ang eskwelahan para malaman kung anong oras umalis si Sara.
Pero nalaman nila na hindi na pala naka-attend si Sarah ng kanyang klase. Sinubukan umano ng teacher na tawagan si Sarah bago mag-start ang klase dahil hindi naman ito nalilate. Subalit ni isang beses ay hindi na ito sumagot sa kanyang tawag. Kinausap din ng mga pulis ang ilang kaibigan ni Sarah. Sinabi nila na nabanggit sa kanila ni Sarah na may kikitain siyang isang babae. Ang babae ay si Asiyifa Ramadani o tawagin nating Ivy, 20 years old. Makikipagkita si Sarah kay Ivy para tulungan ito sa pag-e-enroll ng kanyang German class. Napag-alaman din ng mga pulis na hindi naging maayos ang huling relasyon ni Sarah sa kanyang kasintahan na si Nico. High school pa lamang na magkakilala sina Sarah at Nico. Pero dahil niloko umano ni Nico si Sarah, sila ay naghiwalay din agad. Naging controlling at seloso din si Nico kaya hindi naging masaya ang relasyon ng dalawa. Bukod doon, magkaiba din ang relihiyon ni Nico at Sarah. Ang paniwala ng mga pulis, hindi naging masaya si Nico sa naging hiwalayan nila ni Sarah at ayaw niyang mapunta si Sarah sa iba. At kahit nga hiwalay na sila, kinokontak pa din ni Nico si Sarah at gusto nitong makipagbalikan. Pero hindi na siya pinapansin ni Sarah dahil hindi na niya gusto pa ang binata. Maging ang mga kaibigan ni Sarah ay nagpatotoo na tila obsessed na talaga si Nico kay Sarah. Nang mga panahon na ito, si Ivy ang bagong kasintahan ni Nico. Alam din pala ni Ivy na kinokontak ni Nico si Sarah kahit na sila ay magkarelasyon. Kaya para sa mga pulis, hindi lang tungkol sa German class ang pakay ni Ivy kay Sarah. Hindi kasi nagkataon lang na may ugnayan si Sarah kay Nico at Ivy. Mabilis ngang kumalat ang balita sa nangyari kay Sarah. March 6, maraming nag-aabang sa tapat ng police station tungkol sa update ng kaso. Andun nga din sina Nico at Ivy na nakikiramay kay Sarah. Nag-post din sila sa social media tungkol sa kanilang galit sa pumatay kay Sarah. At dahil nga sa mga nadiskubri ng mga pulis, inimbitahan nila si Nico sa police station. Diretsahan nilang tinanong si Nico kung nasaan siya nang mawala si Sarah. Walang nasabing alibay si Nico at napansin nila na may mga sugat ang binata sa kanyang kamay. Kaduda-duda yon para sa mga pulis, kaya hindi sila tumigil sa pagkakwestiyon kay Nico. Hanggang sa umamin na nga ang binata. Ayon kay Nico, kasabot niya ang kasintahan niyang si Ivy sa pagpatay kay Sarah. At dahil sa kanyang pag-amin ay agad nang inaresto si Nico. Makalipas ang ilang oras ay inaresto na din si Ivy. Inamin ng dalawa ang krimen. Pero walang bakas ng pagsisisi o awa sa biktima ang mga sospek. May pagkakataon na habang sila ay tinatanong ng mga pulis, tumatawa pa ang mga ito. Dito na nga ikinuwento ni Nico ang buong pangyayari. March 3, inutusan ni Nico si Ivy na makipagkita kay Sarah sa isang train station. Pinagpanggap ni Nico si Ivy na kunwari ay magpapatulong kay Sarah. Pumayag naman si Ivy sa kagustuhan ni Nico at ginawa ang kanyang inuutos. Ang plano ay kikidnapin si Sarah at tatakutin para makaganti si Nico sa babae. At bandang 5:30 ng hapon, nagkita nga sina Ivy at Sarah sa isang train station. Kunwari ay napadaan si Nico sa mga babae at inalok niya ang dalawa na siya na ang maghahatid sa kanila. Kataka-taka namang pumayag si Sarah sa alok ni Nico. Marahil wala rin siyang idea na si Ivy na ang bagong kasintahan ng kanyang nobyo dati. Sa loob na gray na kotse ni Nico, sinadyang mag-away ni Nico at Ivy. Bago bumaba, pinakuisapan ni Ivy si Sarah na wag siyang iwan kay Nico. Dahil siguro natakot si Sarah sa kung anong pwedeng gawin ni Nico kay Ivy, muli siyang bumalik sa loob ng kotse. Pagpasok niya sa loob, dito na siya sinimulang saktan ni Ivy.
Nilak naman ni Nico ang pinto para hindi makatakas si Sarah. Dali-daling nag-drive si Nico papunta sa isang madilim na lugar. Bandang 7:00 ng gabi nang huminto ang kotse. Dito na sinimulan saktan ni Nico at Ivy si Sarah ng maraming beses. At makalipas nga ang ilang oras, tuluyan nang binawian ng buhay si Sarah. Hindi akalain ng dalawang sospek na mapapatay nila si Sarah dahil ang kanilang plano lang talaga ay takutin ito. Sobrang natakot ang dalawa sa pwedeng mangyari nga kapag sila ay nahuli. Doon na nagdesisyon si Nico na iiwan nila ang labi ni Sarah sa isang tagong lugar. Pero habang nasa biyahe, kamalas-malasang namang nasira ang kotse ni Nico. Kinailangan niyang tawagan ang isa niyang kaibigan para ayusin ang sasakyan. Nakita ng kaibigan ni Nico si Sarah na nakahiga sa mga binti ni Ivy. At nang tinanong sila kung ano ang nangyari kay Sarah, sumagot lang si Nico at sinabing lasing ang kanyang kaibigan. Bandang 11:00 nga ng gabi nang makarating sina Nico at Ivy sa isang highway. Dito na iniwan ni Nico ang labi ni Sarah, habang si Ivy naman ay nagsilbing lookout. Matapos nilang iwan ang labi, dali-dali silang nag-drive paalis ng lugar. Habang nasa biyahe, tinapon ni Ivy ang mga personal na gamit ni Sarah. Dahil sa pag-amin ng dalawa, kinuha ng mga pulis ang kotse ni Nico para imbestigahan. Na-recover din nila ang mga gamit ni Sarah na tinapon ni Ivy. Pero ang cellphone ni Sarah ay hindi na nila nakuha dahil binenta ito ng mga sospek. Kinasuhan ng kidnapping at murder sina Nico at Ivy. Ikinulong sila habang naghihintay ng trial. April 2014, nang magsagawa ng reenactment ng krimen ang mga pulis at sospek. Hindi naman maintindihan ng mga magulang ni Sarah kung bakit ginawa iyon ng mga sospek sa kanilang anak. Wala naman daw nagawang mali si Sarah sa mga ito, kaya nga hindi karapat-dapat na mangyari iyon sa dalaga. Pero ano nga ba talaga ang mga motibo ng sospek? Sa investigasyon, napag-alaman na ang tunay na motibo ni Nico ay ang galit niya kay Sarah. Hindi niya matanggap na ayaw na sa kanya ng dalaga. Sa kadahilanang gusto na ni Sarah mag-move on. At dahil nga dito, gusto ni Nico na maghiganti at ibuhos ang galit na nararamdaman niya kay Sarah. Ayon naman sa isang suspect na si Ivy, biktima lang siya ng sitwasyon. Ayaw kasi niyang iwan si Nico para kay Sarah, kaya pumayag siya sa plano ng kanyang boyfriend. Giit pa ni Ivy, wala sa plano nilang patayin si Sarah. Aksidente lang umano ang pagkasawi ng dalaga. June 2014, nagsimula ang trial ng kaso ng mga sospek. Nagtuturoan sina Nico at Ivy sa kung sino ba talaga ang mastermind ng krimen. Naghiwalay na din ang dalawa nang magsimula ang trial. Sinabi ni Nico sa korte na si Ivy talaga ang utak ng krimen. Ayaw kasi talaga ni Ivy na magkaroon pa ng kaagaw kay Nico. Pumayag daw si Nico sa plano ni Ivy dahil may galit naman din siya kay Sarah. Idiniin ni Nico si Ivy ang unang nanakit sa dalaga. Pinabulaanan naman ni Ivy ang mga sinabi ni Nico. Ayon sa kanya, wala siyang intensyon na patayin si Sarah. Gusto lang ni Ivy na takutin si Sarah dahil nagsiselo siya na may gusto pa si Nico dito. Dagdag pa niya, ang gumamit ng matigas na bagay kay Sarah ay si Nico kaya ito ay nasawi. Inamin din ni Ivy na hindi maganda ang nararanasan niya sa piling ni Nico. Sa loob nga ng korte ay hinamatay si Ivy dahil sa tindi ng emosyon na kanyang nararamdaman. Matapos ang trial, napatunayan sa korte na guilty sina Nico at Ivy sa pagpatay kay Sarah. Sila ay hinatulan ng 20 years na pagkakulong. Hindi naman matanggap ng mga magulang ni Sarah ang hatol sa mga sospek. Hindi sila pumayag na ganun kababa lang ang hatol sa mga walang pusong pumatay sa kanilang anak.
Kaya agad na umapila ang mga magulang ni Sarah sa hatol. Ayon sa prosekusyon, linano ng mga sospek na talagang patayin si Sarah at hindi sila naniniwala na aksidente lang ang nangyari. Kung aksidente lang daw ang lahat, sana ay nakita ni Nico at Ivy na hindi na maayos ang lagay ni Sarah at agad nila itong tinakbo sa ospital. Pero hindi iyon ginawa ng mga sospek. Bagkus ay inabandona pa nila ang labi ni Sarah. Idiniindi ng prosekusyon na nagpapanggap pa ang dalawa na nagdadalamhati at nalulungkot sa pagkamatay ni Sarah. Pero ang totoo pala, sila pala ang may gawa ng krimen. Wala din daw bakas ng awa ang dalawa sa ginawa nilang pagpatay kay Sarah. Hindi naman nabigo ang apela ng pamilya ni Sarah. Nanalo sila at itinaas nga ang hatol para kay Nico at Ivy. Imbis na 20 years na pagkakulong, sila ay hinatulan ng habang buhay na pagkakulong. Nang mga panahon na ito, si Nico at Ivy ang pinakabatang nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong sa Indonesia. Matapos ang hatol, masaya ang mga magulang ni Sarah na sina Elizabeth at Lucas. Sa wakas ay nakuha na nga nila ang hustisya sa pagkawala ng kanilang anak. Kung kayo ang tatanungin, pinlano ba talaga ni Nico at Ivy ang krimen o talagang aksidenteng napatay nila si Sarah? Kung may pagkakataon, makikipagkita ka ba sa iyong ex-boyfriend at sasama dito kung kayo ay sakaling magkitang muli? O naniniwala ka sa love is sweeter the second time around? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!